Handa ang Pilipinas na makipagtulungan sa iba't ibang bansa upang bigyang kapangyarihan at pangalagaan ng kapakanan at ng kababaihan sa buong mundo. Yan po ang tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang pagharap sa United Nations para isulong ang gender equality at inclusive development. Narito ang balita ni Creseline Catarong. Sa ika-70 sesyon ng Commission on the Status of Women sa New York, binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang pagpapalakas sa mga kababaihan ay hindi lamang usapin ng hustisya, kundi isa ring mahalagang pundasyon sa pagbuo ng isang matatag na bansa. We often speak of development in terms of economic growth, infrastructure, technology, or trade. But there is a simpler and more human measure. How are the women doing? Iginiit ni Marcos Jr. ang kahandaan ng Pilipinas na makipagtulungan sa iba't ibang bansa upang higit pang bigyang kapangyarihan, pangalagaan at itaguyod ang kapakanan ng kababaihan. In the Philippines, we are proud to say that we have long believed that empowering women is not merely a matter of fairness. It is a cornerstone of nation building. Sentro rin sa talakayan ang pagpapalakas ng akses sa hustisya at pag-aalis ng mga diskriminatoryong batas na nagiging hadlang sa pag-unlad ng mga kababaihan. Kabilang dito ang pagsusulong ng inklusibo at patas na sistemang legal, pag-aalis ng mga diskriminatoryong batas at patakaran at pagtugon sa mga struktural na hadlang na kinakaharap ng kababaihan. Ayon sa Pangulo, kasing halaga ng edukasyon ang oportunidad sa trabaho at pagninegosyo upang matiyak na walang naiiwan sa pag-unlad ng lipunan. Across many societies, women still face barriers that limit their opportunities. Too many continue to experience discrimination and violence. Too many girls are still denied the education that will allow them to shape their own futures. Binigyang diin din ng Pangulo ang kahalagahan ng pagkakaisa ng mga bansa sa paglaban sa karahasan, laban sa kababaihan sa anumang anyo nito. Aniya, ang ganitong karahasan ay sumisira sa dignidad ng tao, nagpapahina sa mga komunidad at nagpapabagsak sa pundasyon ng hustisya. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Creseline Catarong, SMNI News.